Okay, simulan natin. Bakit nga ba talaga mahalaga na maghanap tayo ng quality prospect? Bakit din mahalaga na maganda yung inviting natin, maganda yung inviting skill natin, maganda yung parang introduction natin sa online business na ginagawa natin sa Usana, sa opportunity. Okay? Take note lang Usana is an opportunity, not a recruitment agency. Okay? Ang ginagawa talaga natin dito is nag-share tayo ng opportunity. Hindi tayo nagre-recruit lang ng tao dito na parang papadala nyo sila sa US, papadala nyo sila sa Japan. Yung mga recruitment agency na ganun. Ang ginagawa talaga natin dito, lagyan nyo ng mindset yung isip nyo na hindi kayo nag-i-invite ng tao dito para i-recruit. Nag-i-invite kayo ng tao dito para i-share yung opportunity. Kung gaano kaganda yung company, gaano kaganda yung products ng company, kung gaano kaganda yung business side ng company. Yun yung talagang ginagawa natin dito, is to share the opportunity. Pero simulan natin. Siguro sa mga nag-basics training na, yung tunay na basics training, yung kumpleto. Sinabi doon, ang prospect is yung qualified lead mo. Qualified na lead. Okay? Pero iba pa yung definition ng prospect sa prospecting. Kasi yung prospecting, yun yung act na nagpo-prospect ka. Okay? Ano yung ibig sabihin ng prospecting talaga? Prospecting is the activity of opening new relationships. Gumagawa ka ng bagong relationship sa mga prospect mo. Yun yung gusto mo. Diba? Kanina tinanong ko, sino dito yung add ng add sa Facebook? Tapos pag nakita nila, na-accept na sila, automatic message. Hey, Wave, hello, kamusta ka? Diba? Ang daming gumagawa nun. Tapos anong iniisip nyo? Etong tao to, pasasaliting nyo to sa organization ko. Tanggalin nyo yung mentality na yan. Introduction tayo, siguro nalaman nyo na yung about sa warm market, cold market. Pero never nyo pang narinig yung hot market. Okay? Yung warm market, yun yung mga malalapit nating kaibigan, kapitbahay, kachismis, yung malalapit sa atin. Okay? Yun yung warm market mo kasi mga ka-close mo yan. Yung cold market, yun yung mga strangers. Mga stranger dangers. Yun yung mga hindi natin kakilala. Yun yung mga na-add lang natin sa Facebook, di mo alam kung bakit. Di mo alam, nakaka-add ka na pala ng tao na taga-Antarctica, taga-North Pole, hindi mo na alam kasi add ka lang ng add. Hanap ka lang ng hanap ng prospect. So yun yung mga cold market mo. And yung hot market, ano yung hot market? Isipin mo magnet ka. And yung hot market, yun yung mga metal. Yun yung mga tao. Yung hot market, yun yung mga taong lumalapit sa iyo kasi interesado sila kung anong ginagawa mo. Interesado sila sa business mo. So legit, mas gugustuhin pa nilang malaman kung ano yung ginagawa mo kaysa kausapin ka. Yun yung gusto nila. Oo, may mga taong ganyan. Nag-e-exist yung mga hot market na tao. May mga tao talagang ganyan. Pero, before tayo mag-start, may dalawang type ng prospecting. Unang-una, active prospecting. Ito yung nakokontrol mong prospecting. Ikaw yung nagkocontrol. Sabihin natin yung goal mo is 5 yung tao na ma-approach mo, 5 prospect yung kakausapin mo, 5 prospect yung magbibuild ka ng relationship. Para kang timbangan. Di ba pag nagtitimbang ka, sineset mo yung nilalagay yung timbangan hanggang ma-reach yung certain na timbang. Ganun yung ginagawa mo. Naglalagay ka ng prospect hanggang ma-set mo kung sino ba doon yung isasali mo or ilalagay mo sa organization mo. Okay? Yun yung active prospecting. Control mo kung sino yung kina-approach mo. Pero meron din tayo tinatawag na passive prospecting. Ito yung basically yung attraction marketing na ginagawa natin. Yung sa story natin, pinopost natin, who wants to earn $8,000 to $4,000 a month? O, di ba? Ang dami niyong nadali dyan. Kala nyo, kakastart nyo pa lang, 4,000 a month na agad, di ba? Pero hindi naman ganun kadali talaga kumita ng pera, isipin nyo. Dito, sa Usana, hard work pays off talaga. Magpuyat ka, sige, worth it yung puyat mo. Mag-invite ka na mag-invite maghapon, ang dami mong malalakin. Diba? Kagandahan dito, yung passive prospecting, you can either do that by attraction marketing or pinapakita mo yung progress mo sa kanila. Yung iba dito, yung kakastart lang, syempre magtataka yung iba, ay pumasok na to sa online business, magkano na kaya yung kinita nito? What you could do, pwede nyo gamitin yung sa mga nauna, yung mga upline nyo, yung mga naunang members na may income na talaga. But, lagyan nyo ng pangalan nila. Kunyari, na-hype up nyo lang, congratulations kay De Labrador, kumita ka ng ganito. Congratulations Tia Asombrado, kumita ka ng ganito. Huwag nyong lalagyan ng income na ganon, tapos parang kiniklaim nyo na sa inyo. Bakit? Pag nalaman na-invite nyo, nang napresentahan nyo na hindi pala yun yung income mo, anong nawala nyo? Yung trust nila. Basically, nawalan na din kayo ng guest. Nawalan na din kayo ng qualified prospect. Di ba? So, yun yung gagawin natin. Pwede nyo gamitin yung resources ng ibang uplines, ng ibang leaders, yung mga nauna sa inyo. Especially mga wala pang 1 week dito, wala pang 2 weeks.
Kasi yun yung nagbi-build up ng curiosity na meron talagang something na nangyayari within this business. Yung ibang tao isipin scam pa yan kasi simula mo lang, 'di ba? Tapos parang nangi-scam ka kasi parang tinatry mong i-invite sila sa business mo wala ka pa namang progress. Isipin nila scam talaga yan kasi wala ka pang progress. That's why you could use yung mga nauna na talaga. Doon nila makikita, ay oo nga no. Totoo pala to. Ay oo nga no. Sumasweldo nga tayo ng US dollars. 'Di ba? Move on tayo. Lahat ng tao ay prospect. Totoo yan. Lahat ng tao ay prospect. Kahit sino pwede mong prospectin. Pero di lahat ng tao sasali sa organization mo. Marirealize nyo lahat, okay? So, kung yung ginagawa nyo, add kayo ng add sa Facebook, tapos may message nyo agad, wala pang 5 seconds na inaccept na kayo, naka-wave na agad kayo, nakapag-hello na kayo, nakamusta nyo na, tanggalin nyo na yung mentality na yan. Kasi ano yung nagagawa niyan? Yan yung poor prospecting. Okay? Yan yung tinatawag na poor prospecting kasi message ka lang na message. Ginagawa mo, ini-invite mo lahat. Ano nangyayari pag ini-invite mo lahat? Ang dami mong rejections. Kasi hindi mo alam kung qualified prospect talaga yan. So ano nangyari? Ang dami mong rejections. Anong nagagawa ng napakaraming rejections? Nafe-feel mo parang, ay hindi para sa akin tong Usana. Ay hindi para sa akin tong opportunity na to. Doon na nagsisimula yung second doubt. Na parang iniisip nyo, ba't ako sumali dito? Kala ko naman madali yung 11-month game plan na isang tao sa isang buwan. Pero ako ang dami kong mini-message pero wala akong na-invite. Diba? Pumapasok yun sa isip nyo. Ganyan yung ginagawa nyo for prospecting. Dahil sa karamihan, dahil rejections after rejections, doon na kayo nag-feel down. Na parang iniisip nyo na nga, ay ayoko na dito. So doon kayo mag-give up. Diba? Nag-create na kayo ng thought na, ay mag-give up na ako kasi parang hindi naman nag-work. Kala ko ba 11-month game plan, isang tao sa isang buwan, napakadali. Tapos, syempre, isipin nyo, kaya ko naman mag-invite ng isang tao. Pero invite kayo ng invite, prospect kayo ng prospect, wala kayo na-invite, di ba? Puro rejection. Doon nagsisimula talaga yung start na magda-doubt na kayo sa Usana. Huwag nyong idamay yung doubt nyo sa mga taong ang taas talaga ng tingin sa Usana. Kasi yung mga tao na yon, nakitaan na talaga nila yung bigger why, bakit sila nasa Usana. Why not do the same? Okay? Parang copy upline lang to. Yung mga upline nyo, yan si Andre, si Thea, sila Jericho, yung mga upline natin na yan, nakita na nila yung bigger why nila with Usana. Kasi, kaya kahit anong negative na ibato nyo sa kanila, ipagtatanggol pa rin nila yung Usana. Bakit? Kasi nandun na. Nagkaka-progress na, nagsiumpisa na sila. Okay? Ito yung nagagawa ng poor prospecting. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kayo, add kayo ng add, message kayo ng message, wave kayo ng wave, hello kayo ng hello, itigil nyo na yan. Yan yung magsisimula mag-create ng second doubt. Pero kung ang gagawin mo talaga is quality prospecting, paano makikita yung quality prospects? Titingnan natin sa next slides. Anong nagagawa? Ano yung progress? Pag ginawa mo quality prospecting talaga, mas madali mong ma-invite yung tao. Mas madali mong ma-invite sa presentation yung tao. Tapos anong magagawa mo? Mas productive yung presentation. Isipin nyo, yung mga bago, di ba, nagpapapresent pa kayo sa mga nauna na sanay mag-present. Isipin nyo rin yung kalagayan na nagpe-present. Ayaw naman nila mag-present kung yung pine-presenta naman nila, wala naman talagang interest. Nakakapagod sa lalamunan, nakakapagod sa laway. Okay? Alam ko, nung sumali kayo dito, na-presentan kayo, sinasabi sa inyo na, okay, magsisimula ka, pero ibibigay mo muna kunyari, kay Andre, kay Thea, yung guest nyo. Kasi sila yung nauna. Sila na yung may alam mag-present. Pero isipin nyo rin yung kalagayan nila. Hindi lang isang tao yung pinepresentahan yan sa isang araw. More than 10 pa nga siguro. So, kahit more than 5, madami na yan eh. Isipin nyo pa yung last week ko. 12 presentations, lahat pay-in. Isipin nyo na lang yung fatigue ko. Yung dalawa pa doon, Australia, alas 4 ng umaga dito. Di ba? Hinataw ko yon. Inabot ko yung Australia kasi sinabi ko, pag ako nagkaroon ng business expansion, for sure, ang bilis ng growth ng organization ko. So yun yung nagagawa ng quality prospecting. Hanapin nyo kung ano talaga yung prospect na tutulong sa business nyo, sa organization nyo. Quality prospecting, nagagawa niya, mas madali nung na-invite sa presentation. Tapos pag pinesentahan na yan, napakadali na. Hindi na, kahit nga yung iba, hindi na kailangan ng mindsetting, gusto na nilang mag-start ng business eh. Tapos ano nagagawa ng productive presentation? Nagkakaroon ka ng quality business partner. Yung magpapagold sa'yo, magpapadiamond sa'yo. Diba? At ano yung final outcome niyan? Konti lang rejections, no? Hindi katulad ng message lang kayo ng message, wave lang kayo ng wave, hello lang kayo ng hello. Diba? Na puro rejections. Eto, pag hinanap nyo talaga yung certain na prospect, na tutulong talaga sa organization nyo,
Yun yung magiging start ng momentum nyo. Okay? So simulan natin. Welcome nga pala sa network marketing. Dito, best friend mo si rejection. Huwag ka nang magulat kung ba't may rejection dito. Dito, best friend mo na yan. Kahit anong gawin mo dito, best friend mo si rejection. Laging may rejection dito. Prospecting pa lang, rejected ka na. Yung tipong kakawave mo pa lang, sin na agad. Diba? In-invite mo, in-open mo, sinabi mo, gusto mo bang kumita ng extra, sinin ka na agad. Rejected ka na agad, diba? Presentation, hindi mo napapayin kasi either walang scene, walang funds, or hindi nila nagustuhan yung company, rejected agad, diba? Dito, hindi lumalayo yung rejection. Isipin nyo na yan. Ang dapat lang na mindset nyo, okay? Ang dapat lang na mindset nyo. Yung rejection, yung taong nag-reject sa'yo, hindi talaga ikaw yung nire-reject niyan. Ang nire-reject niyan yung opportunity na ino-offer mo. Kaya huwag kang ma-feel bad. Okay? Hindi yung sarili mo yung nire-reject nila, okay? Hindi yung pagkatao mo. Hindi yung dahil maiisip mo, ay pangit ba ako? Ba't ako nire-reject nito? Ang galing-galing ko naman mag-invite, ang galing-galing ko mag-prospect. Hindi ikaw yung nire-reject nila. Yung opportunity na ino-offer mo. So huwag kang ma-feel bad because someone deserves it better. Na hindi mo pa ino-offer yung opportunity, tinanggap na nila. Yung iba nga ayaw na magpa-present, pay in na agad. Di ba? Paano nga ba mag-quality prospecting? Paano mo mahanap yung quality prospect mo? Unang-una, kung ano yung profile ng prospect mo, ganun yung magiging effect na sa organization nyo. Ito sa mga taong message lang ng message ng mga bagong Facebook friends. Isipin nyo, hindi nyo tinitingnan yung profile niyan. Paano kung yung profile niyan puro mura, puro negative thoughts, yung tao galit sa mundo? 'Di ba? Anong gagawin ng tao na yan? Sabihin mo, napapayin mo, okay, nakuha mo yung 200 points. Anong magiging effect niya sa organization mo? Di negative siya. Hindi uusad yung organization mo, 'di ba? Ito pa para sa mga lalaki, yung mga na-invite yung lalaki, hindi niyo naisipan niyo kasi ibang lalaki diyan sinasabi, 'di ba? Pay in na ako. Nakinig lang sa presentation, pay in na agad, 'di ba? Pero hindi niyo tiningnan yung profile nila. Paano kung yung profile ng lalaki na yan, sinishare nila, puro picture ni Liza Soberano, tapos mga bikini picture ni Nadine Lustre. Anong gagawin niyan sa organization nyo? Siyempre, maghahanap ng girlfriend yan. Kasi yun yung mindset niya. Na pumasok siya sa business mo kasi puro babae nasa isip niya, di ba? So, titingnan mo talaga kung ano yung pagkatao ng prospect mo. And looking through their Facebook wall, dun mo makikita. Ano ba talaga yung dapat mong pinoprospect? Unang-una, tingnan mo yung Facebook wall nila. Tingnan mo kung family-oriented yan. Pag yung tao na yan, pag yung quality prospect mo na yan, family-oriented, basically kung sa family niya, na mahal na mahal niya yung pamilya niya, paano pa kaya yung business niya? Paano pa kaya yung mga business partners niya? Di mamahalin niya din yan. Magiging close kayo. Diba? And ikaw, kung may choice kayong lahat, mas pipiliin nyo na maging positive yung lahat ng business partners nyo. Kasi dito sa'yo sana, ayaw mo ng drama. Once naapektuhan ka ng drama, once naapektuhan ka ng negative thoughts, damay-damay na yan. Nakakahawa yan. Kumbaga yung drama, free radicals yan. Diba? Libre mo lang nakukuha yung drama, tapos nakahawaan ka pa. Anong nangyayari? Tinitigil mo yung business mo, nawawalan ka ng confidence kung paano mo patatakbuhin yung business mo. Isa pa, maghanap kayo ng quality prospects na ang pinopost nila sa wall nila, mga inspirational quotes. Bakit? Yung mga tao na ang galing mag-produce ng inspirational quotes, ang galing nila mag-create ng mga quotes, yung mga tao na yan, yun yung mga taong bound for success. Bakit? Yan yung mga taong gutom na maging successful kasi open sila sa kahit anong opportunity. Wala silang takot, wala silang risk na iniisip pag may opportunity na dumating sa kanila. Kasi inspired sila sa buhay. 'Di ba? Inspired sila na yung buhay, masaya yan. Madaming dadating na challenges, but still, huwag kang matatakot mag-take ng opportunities. Bakit? You still have the time to make for it. And kahit pangit yung opportunity na tatanggap mo, kunyari, yung iba dito siguro napilitan lang ma-pay in. Siguro dahil sa mind setting. Kumbaga nabudol-budol kayo nag-present sa inyo, 'di ba? Pero ang kagandahan, etong yung sana, any opportunities, napag-aaralan yan through the process. Hindi dahil, eto, mapapansin mo to sa ibang downlines na napresentahan. Bakit ang daming downlines na after pay-in, nag-inactive na agad? Na parang naisip nila, nung 11-month game plan, hype na hype sila kasi kikita sila ng 23,360, ginagawa lang nila isang tao sa isang buwan, di ba? Hype na hype sila. Tapos, after nung pay-in, after nilang na-join, ano nangyari? Hindi na nila alam yung gagawin nila. Di ba? Kaya nga, dito, pinopromote natin yung proper post-pay-in steps. Na dapat, pag napresentahan nyo yung tao, even, kunyari, hindi guest nung nag-present,
yung nag-invite, dapat alam na nila, sinasabi na nila kung ano yung next na gagawin nila. Kasi yun yung mostly kadahilanan ng bakit ang daming nag-ghost na downline mo. Na tipong downline mo na siya, nandiyan na yung business center niya, active na. Tapos wala pang 1 week, hindi na siya makagalaw. Kasi nga, hindi niya na alam yung ginagawa niya. Hindi niya na alam yung gagawin niya palalo. Diba? So, kung gugustuhin natin, alagaan nyo yan. Sa mga bago na wala pang left or wala pang left-right, simulan nyo na ito, opportunity na to na alam nyo na agad. Tapos sa mga luma naman na may left and right na, ibahin nyo yung mindset nyo. Na yung mga taong yan, hindi lang yan dahil binigyan kayo ng 200 points, nagamit nyo na. Okay? Ibahin nyo yung mindset nyo na yung tao na yan, naniwala yan sa'yo. Naniwala yan sa'yo na tutulungan mo sila through this opportunity. Hindi lang dahil sa 200 points na yan na nakuha mo sa kanila. Yung 200 points na nakuha mo sa kanila, isipin mo, you either have the choice na nakuha mo yung 200 points, pabayaan mo sila. Diba? Parang ang sama sa pakiramdam nun. Or you can do na, nakuha mo yung 200 points nila, sila yung magpapagold sa'yo, alagaan mo lang. O diba mas malaki pa yung nakuha mo? Wala ka pang na-lose. Kasi tumulong ka lang sa kanila. And, number 1, pag naghahanap kayo ng quality prospect, it takes time. Be patient lang talaga. Sabi nga ni Joyce Meyer, patience is not the ability to wait, but how you act while you're waiting. Okay? Yung iba dito, kaka-message pa lang, gustong-gusto ng alokin. Gusto mo bang kumita ng extra? Yung tipong 3 pa lang yung conversation nyo. Aalokin nyo na agad. Gusto mo bang kumita ng extra weekly? Wala kayong patience. It takes time talaga na makuha nyo. So, while nagbi-build up pa kayo ng relationship with that new prospect, especially sa cold market pag nagko-cold market kayo, ang gugustuhin nyo lagi, kunin nyo muna yung loob nila. Okay? Pag nakuha nyo yung loob nila, pag na-feel nila na, ay, ang komportable naman kausap nitong tao na to, feeling mo may connection na kayo kahit kakakilala no. Kasi yung mga cold market na yan, di mo alam, baka mamaya pamangkin ng tita mo yan. Di mo alam, baka mamaya pinsan pala ng kapitbahay mo yan. It's a small world. Okay? Pero ang gagawin mo talaga, kukunin mo talaga yung loob nila, especially on cold marketing. Ako, I have 12 people na, yung PPPS ko, I think 2,600 na. Tapos may 13 days pa ako. Yung, ilan yon? So, I think 12 yung direct ko, in total Yung PPPS, kailangan lang 8. 12 yung akin. Yung 12 na yon, isa lang yung warm market ko. 11 doon, puro cold market. Paano ko ginawa? Kinuha ko muna yung tiwala nila. Okay? And hanggang ngayon, kahit yung mga yon, hindi ko sila sinisiraan or anything. Kahit yung mga yon, busy sa work, hindi sila humahato ng sobra. Inaalagaan ko pa rin. Chine-check up ko pa rin every single day. Kamusta ka? Yun, yung ipakita niyo yung upline service and upline responsibility niyo, especially sa may mga left-right. Yung kahit i-check niyo lang sila na kamusta ka every single day, malaking bagay na yun sa kanila. Bakit? Kasi nakikita niyo na you care for them. Na hindi niyo lang sila pinasok doon for the 200 points. Na pinasok niyo sila dito kasi you care for them and you wanna help them. 'Di ba? So sa prospecting pa lang, kunin niyo na agad yung loob nila. Yun yung goal mo, na makuha yung loob nila. Remember, prospecting, you're building relationships. Hindi mo sila pinipilit na i-accept yung opportunity. Okay? Yung iba kasi maririnig nila, ay kumikita ng extra weekly, US dollars pa. Ay nasa bahay lang. Ano lang ginagawa mo? Tapos ay may mga travel incentives. Parang pinupush mo sila na yung kung ano yung offer ng Usana, parang kumbaga binubudol-mudol mo na nga sila kung ano yung in-offer ng Usana, yun yung pinofocus nyo. Hindi Dito sa Usana, bakit kayo may downlines? Bakit kayo may uplines? It's more than the business itself. It's more than the organization itself. It's because of the relationship na binubuo mo. Okay, nung sumalay ko dito sa Usana, isa lang kakilala ko, si Upline Lerens. Pero ngayon, halos nakakausap ko na lahat-lahat. Isa-isa. Kasi nga, nag-build ako ng relationship. Ano yung nagagawa ng building relationship with your downlines, with your uplines, with your crosslines? Napapaligiran ka ng mga positive na tao na hungry din sa success. So ikaw, yourself, would be hungry for success too. Kasi di ba, kung di ba kayo may inspire na si Kuya Jericho, youngest gold director in 6 months? Hindi ba kayo may inspire doon? Yung palang isipin mo palang nakakabaliw.
Eh isipin mo si Ate Tia, 3 months pa lang, nagrarana ng first week ng gold. Di ba nakaka-inspire yung ganun? Mas gugustuhin mong mapaligiran ka ng positive na tao na pare-pareho kayong gusto maging successful kaysa yung mga tao na puro drama yung binibigay sa'yo. Kasi yung mga tao na yan, yun yung mag-hold back sa buhay mo, hindi ka magiging successful. Kung nasan ka man ngayon, mag-i-stay ka dyan. So remove those negative thoughts, remove those negative people, surround yourself with positive people, makipagsabayan ka. Magugulat ka, paunti-unti, hindi mo na makikita ang laki na ng progress mo. So anong gagawin mo after mo makuha yung loob nila? Pag nakuha nyo na yung loob nila, dun mo na ililid yung opportunity. Paano mo ililid yung opportunity? Pag nakita mo yung prospect, quality yan, qualified na yan, qualified lead yan, anong gagawin mo? Hahanapin mo naman kung bakit kailangan nila ng Usana. Kukunin nyo, hahanapin nyo yung kiliti nila. Kumbaga tatanungin nyo, like, kung nag-work ba sila, tapos magra-rant na yan, susunod na yan, dahil comfortable na sila sa'yo, komportable na sila sa'yo, sasabihin na yan yung mga gusto nilang sabihin, yung mga gusto nilang i-rant. Magsasabi na yan, ay work ako ng work tapos ang dami kong bills, parang yung kinikita ko sa work parang napupunta lang sa bills. Pag narinig niya yan, anong gagawin nyo? Ay, ganun ba yung nangyayari sa'yo? Pwede ka bang makinig? May isi-share akong opportunity, baka makatulungan ka nito para mabayaran yung bills mo. Yun yung leading the opportunity. Binibigay mo na yung opportunity sa kanila kasi nakitaan mo na bakit nila kailangan yung opportunity. Diba? Hihintayin nyo. Sabi ko nga sa inyo, it takes time. Be patient. Be patient lang. Magsasabi yan. Magrarant yan. Kaya nga kunin nyo muna yung loob, tapos tsaka nyo i-offer yung opportunity. Diba? Most na lahat ng na-invite ko na cold market, ang narinig ko dyan, pagod na sila sa work. Yung iba doon, narinig ko, ang dami nilang free time, nasasayang, gusto nilang gamitin yun. Kaya ako sila na-invite. Kaya ako in-offer yung opportunity ng Usana. Hindi ko lang ito sa presentation na to, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung mentality na nag-i-invite lang kayo for the 200 points. Tanggalin nyo na yan. That's so selfish. Wag nyong gagawin yan. Kasi, bakit kayo nagpapapay-in ng tao dito? Is to give them the opportunity that Usana offers. Okay? Yun yung iisipin nyo. It's more than the 200 points na pwede nyo makuha sa kanila. Kasi sila, ang gagawin lang din nila, tutulungan lang din nila yung iba na ma-receive yung opportunity. So, kumbaga, tulungan lang tayo. Kayo ba iisipin nyo, makakapag-silver director kayo mag-isa? Ito, get silver director, 5,000, 5,000, magkabilang side. So, ilan yun? 25 na tao i-invite mo sa left, tapos 25 na tao i-invite mo sa right. Di ba hindi? Paano ka makakapag-silver director? Paano ka makakapag-gold director? Through the help of your downlines. So, dun pa lang, nakuha mo na yung loob nila. Kahit never pa kayo nagkakilala, nakuha nyo na yung loob nila, huwag nyo nang i-waste. Huwag nyo nang sirain. Binigyan kayo ng trust nyo eh. Nag-pay in yan, naglabas ng pera yan, nag-invest yan. Kasi nga, pinagkatiwalaan nila kayo. Okay? Tanggapin nyo na yung opportunity ng Usana makakatulong for everyone, not just for you. So ito, siguro lahat naman tayo nakapunta na ng Costco, ng mall. Tapos may mga free taste dyan lagi. Yung mga nakaupo lang, nakatayo, nag-offer ng free taste. Isipin nyo dito, sa free taste na yan, bibigyan ko kayo ng 3 seconds para pag-isipan, okay? Sa lahat ba ng dumadaan na tao sa mga free taste table, tinitake ba nila yung free taste? Hindi, di ba? Isipin nyo, free na nga. Free. Free na, libre na. Hindi pala tinitake ng lahat. Eh yun dito. Mag-i-invest ka dito, tapos makakakuha ka ng products. Di ba? So hindi rin yan ititake ng lahat. Iniisip nyo ba yung nagbabantay ng free taste, nakaupo lang yan, nag-o-offer yan. Iniisip nyo, ma'am, sir, free taste. Isipin nyo, dinadaan-daanan lang sila. Nakakita na ba kayo nagpe-free taste na umiiyak? Kasi nga, dinadaanan lang sila, ayaw kunin yung free taste nila. Isipin nyo, libre na yun Eh paano pa itong opportunity na in-offer natin na kailangan mo mag-invest? Siyempre, dun pa lang, mabibuild up na yung rejections talaga. Isipin nyo, libo-libo yung naglalakad sa free taste table. Ini-ignore lang nila yung free taste. Eh yung Usana, paisa-isa yung ini-invite mo. Why not make it worth it na lahat yung quality? And isipin nyo, yung mga nag-free taste, sinong fino-focus nila? Yung mga lumalapit, yung kumukuha ng free taste. Yung mga interesado sa free taste. Diba? Hindi nila inaalok isa-isa yung bawat dumadaan. Yun yung ginagawa nyo through prospecting, through inviting. Hindi nyo inaalok lahat.
Ang aalokin nyo lang talaga is kung sino yung interested, kung sino yung makakagamit ng opportunity ng Usana. Yun lang yung pagpo-focusan nyo. Pag sinabi nyo lang, di ako interested ng ganyan, huwag nyo nang habulin. It would come to the time na ang laki na ng organization nyo, sabihin natin may 300 na downlines na kayo, magugulat na lang kayo yung in-invite nyo na yon na dinecline yung opportunity. Downline mo na rin siya, napakalayo. Diba? Dadating yan at dadating sa point na yan. Kasi isipin nyo, napakalaking message ng ginagawa nitong free taste na to. Bakit? Yung mga nagpe-free taste, maghapon nakaupo yan, maghapon nakatayo, nag-aabang lang sila ng customer na magpe-free taste. Eh, isipin nyo sa mundo ngayon, bihira na ang free. Tapos yung mga tao, hindi pa nila tinatake. Diba? So dito, etong yung sana na to, alamin nyo kung bakit nyo tinake tong opportunity na to. It's bigger than you wanted to earn extra weekly. It's bigger than that talaga. Mas mataas pa yung pwedeng ibigay sa iyo ng Usana kaysa sa earn ng weekly, ng extra lang. Isipin nyo, nung in-invite kayo dito, yung social marketing na nakapagbabudol-budol sa inyo, sinasabi lang earn extra weekly. Pero hindi nyo ina-expect na kaya nung kumita ng $4,000 a week. Diba? Napakaganda ng opportunity ng Usana. So why not use it as an asset na para maging successful? Na-take nyo na yung opportunity, di ba? Isipin nyo yung free taste. Hindi lahat ng tao nagpe-free taste. Dinadaanan lang ng iba. Eh ikaw, nag-invest ka ng pera dito. Ang gagawin mo na lang sa pera mo na yun, palalakihin mo. Through your efforts, through your progress. Okay? So ano yung purpose talaga ng inviting? Bakit tayo nag-i-invite ng tao? The main purpose of inviting is not to please them. Okay? Hindi mo iano na, oy, tanggapin mo na tong yung opportunity na binibigay ko sa iyo kasi like maganda to kasi tutulungan ka nito tapos may earn extra weekly tapos may travel incentives. Yung magmamakaawa ka pa for them. Hindi, wag kang magiging ganun. Your main purpose of why you're inviting people is to offer them the opportunity. I-open up mo yung opportunity. Hindi yung magmamakaawa ka pa para tanggapin nila yung opportunity. Ang gagawin mo, i-open up mo. Bakit nila kailangan tong opportunity? Sinabi ko nga sa inyo, di ba? I-lead mo sila through the opportunity. Hahanapin nyo muna kung bakit nila kailangan yung opportunity. That's why we're inviting them, para matulungan sila. Isipin nyo, ilan na yung distributors ng Usana sa buong mundo? 620,000. Lahat ng yun, may purpose yun. Lahat ng yun, may why sila na napakalaki kung bakit nila ginagawa yung Usana. At ikaw din. Isa-isa kayo. Ilan ba yung tao dito? 63 participants. Isa-isa yan. May main purpose kayo kung bakit nyo tinanggap yung Usana. Hindi dahil nag-invest na kayo dito. Hindi dahil gusto na lang kumita ng extra. It's bigger than that. Tandaan nyo yan. Okay? Hindi na naman gumana. So, sino yung mga taong pwede mong i-invite? Okay? May cold market tayo, may warm market. Hindi na natin isasali yung hot market kasi nga yung hot market sila na yung lumalapit sa'yo. Diba? So, umpisa natin yung cold market. Bakit nakakatuwang mag-invite through cold market? Kasi nakakapag-build ka ng bagong relationship sa mga bagong tao. Diba? Tapos ano pa? Challenging. Nacha-challenge ka. Kumbaga dito, kung kilala nyo si Detective Conan, diba? Detective yun, hinahanap niya yung kung sino yung gumawa ng kaso. Dito, ang hinahanap nyo, bakit nila kailangan yung Usana? Kaya challenging siya. Parang naglalaro na kayo ng game. Bakit kailangan ng qualified prospect na to ng Usana? Okay? At ang maganda pa, with cold market, may rejections. Pero hindi masakit. Kasi hindi nyo naman kakilala yan eh. Pero tingnan natin yung warm market. Siguro nung napapay in kayo after presentations, sinabi sa inyo, oh, magsulat na kayo ng prospect list. Sulat nyo na yung mga unang tao na naiisip nyo na may invite nyo dito. Yon, hindi ko naman sinasabing mali yon. Pero isipin mo, yung mga taong inaakala mo, natutulungan ka, may invite mo through this business, sila pa yung magbibigay sa'yo ng pinakamasasakit na rejections. Alam nyo yung pinakamasakit na rejection na narinig ko? From my best friend pa, sinabi niya, balikan mo na lang ako, invite mo na lang ulit ako pag mayaman ka na. O diba? Yung ine-expect nyo, nakala nyo, tutulungan kayo through this business, sila pa yung magbibigay sa'yo ng masasakit na rejections. Yun yung problema sa warm market. Okay? So, kailan ba talaga yung tamang time para mag-invite ng warm market?
Yung tamang time, nakuha ko to from one of the mentors na magaling siya sa network marketing. Okay? Sinabi niya na ang tamang time daw para i-invite mo yung warm market mo is yung time na wala ka nang pakialam kung sumali man sila o hindi. Kasi at that time, ang laki na ng organization mo. Ang dami ng tao, ang dami mo ng downlines. Okay? Isipin mo, sila yung bubuo ng 100% kung 99% pa lang yung organization mo. Okay? Isipin nyo, wala na kayong paki talaga. Kasi isipin nung una pa lang nireject na kayo, sinabi, balikan mo na lang ako pag yumaman ka. Di ba? Ang sakit nun. Kasi dito, gusto na lang din i-share yung opportunity. Pero ganun yung sinabi sa inyo. Di ba mostly, nung nag-start pa nga tayo, yung mga kabarkada nyo, yung mga close nyo, magkano na ba yung kinikita mo dyan? One day pa lang kakapayin mo pa lang. Anong sasabihin mo, di ba? Parang, itong tao pala na to, kala ko mapagkakatiwalaan ko to, yung pala i-doubt lang ako pag may pinasok akong opportunity. Yun yung problema sa war market. Pero dahil doon, sabi ko nga sa inyo, dahil sa mga rejections, huwag niyong isipin na ang nire-reject ng tao ay kayo, yung pagkatao nyo. Ang nire-reject ng tao is yung opportunity. Kaya huwag kayong magkakaroon ng negative mindset na, ano bang kulang? Saan ba ako nagkulang? Ano ba ginawa ko mali? Hindi ikaw yung may kasalanan. Sila yung may problema na ayaw nilang i-accept yung opportunity. Nire-reject nila yung opportunity. So wala ka talagang problema doon. So kung yung warm market mo, sabihin mo pa yan, kahit isipin mo yung iba, yung may asawa, in-offer nila yung opportunity, pati yung asawa nila pinagdadaan sila. Dito may mga kilala ko, pati boyfriend nila, girlfriend nila, sinasabi, ano ba yung pinasok mo? Scam naman yan, gano'n, ang dami nila sinasabi, di ba? Isipin mo, boyfriend, girlfriend na yan, di ba? Sakit nan marinig. Kala mo pinagkakatiwalaan ka nila. But then, maririnig mo na, ay, scam pala yun. Yun pala yung iniisip ng boyfriend ko, ng girlfriend ko. Kaya ang ma-advise ko lang sa inyo, huwag muna kayo mag-jowa. Hindi, joke lang. Joke lang yan. So, moving on tayo. While prospecting and inviting, always remember to have fun. Okay? Kung mababasa nyo, ito yung mga conversations na nag-step up talaga ako na sabi ko, ang saya-saya pala mag-prospect. Ang saya-saya pala mag-invite. Tiyan mo, dalawa dito, tinanong ko ako nagbebenta ng water filter. Mukha ba akong water boy? Diba? Yung isa dito, na-lock in ko na yan, tapos inaya ako sa club. Diba? Have fun. Hindi lang yung business. Have fun on the side too. Pero wag mong i-distract yung sarili mo na business pa rin ang ginagawa mo. Okay? Always remember to just have fun. Masaya mag-business. Pag iniisip mong masaya yung ginagawa mo. So, paano ba yung most effective na inviting? Sinabi ko sa inyo, from left to right, basahin nyo yung conversation na yan. Cold market yan. Lock in ko yan from Hawaii ng Monday. 3:00 dito ng umaga sa Alberta. 11 doon ng gabi sa Hawaii. -4. Ganyan ko siya na lock in. So siguro naka-attend na kayo ng basic training, sinasabi, di ba? KISS. Keep it short and simple. Di ba? Ang gagawin nyo lang, mag-wave kayo. Tama yan ginagawa nyo. Wave muna, hello. Tapos kamustahin nyo. Tanungin nyo kung nag-work ba sila, matagal na ba sila dun sa kung saan man sila nakatira. Tapos, hanggang yung sila na yung nagtatanong. Di ba? Umpisa, ang intention mo is mag-build up ng relationship with them. So, ang gagawin mo, di ba, magtatanong sa kanila. Ang main goal mo is, sila na yung pagtatanungin mo. Sila na yung interested sa'yo. Pag nagawa mo yon, that means nakuha mo na yung relationship na gusto mong i-build up with them. Ano na lang yung gagawin mo? Kukunin mo na lang yung loob nila. Di ba? Ganun lang yung gagawin mong mentality within cold market. Magtatanong ka na magtatanong until marirealize mo na lang, sila lang din yung magtatanong. So basically, nagtatanungan kayo, nag-build na kayo ng relationship. Diba? Tapos anong mangyayari next? Nakuha nyo na yung loob nila. Nakuha na nila yung loob mo. O alamin mo naman kung bakit kailangan nila ng sana. Kasi itong tao na to, si Isa, oy, wag kayo mang-agaw ng lock-in ha. Madami dyan ang agaw ng lock-in ha. Na-lock-in ko na, tapos maya-maya, nabalitaan ko na lang, napresentahan na pala nila, na-pay na nila. Sino kaya yun? Hindi, joke lang. Okay lang. Pero ito si Ate Isa. Bakit ko siya tinulungan? Kasi, nagrarant na siya na pagod na daw siya from work. And gusto niya daw, nakasama na lang yung boyfriend niya. So sinabi ko, ate, kayang-kaya kitang tulungan talaga. Ang gagawin mo lang naman, makikinig ka.
wala namang mawawala. Boom, automatic lock-in. Kasi totoo naman, di ba? Paano kayo na-invite sa presentation? Nakinig lang naman kayo, walang nawala. Siguro ang nawala lang sa inyo yung oras na pinakinggan niyo yung presentation. Pero worth it. Nagustuhan niyo yung opportunity, nagustuhan niyo yung company, nagustuhan niyo yung products, nagustuhan niyo yung business. So wala talagang nawala. Nag-gain pa kayo. Yun yung gusto nyo. Etong ginawa ko na to kay Ate Isa, yun yung passive-aggressive inviting. Passive ako, but at the same time, aggressive pa rin ako na tulungan siya. Ito yung wag na wag nyong gagawin, yung aggressive inviting. Yung tipong kaka-wave mo pa lang, tinanong mo na agad kung gusto mong tulungan agad sila. Magtataka yan, nire-recruit ako nito. Yun agad yung iisipin yan. Kasi tingnan mo, ilan pa lang, kaka-hello ko pa lang. After 5 na replies ko, tinanong ko na agad siya, like, kayang-kaya kitang tulungan. Yan yung aggressive inviting na wag nyong gagawin. Sinabi ko sa inyo, di ba? Mag-hello kayo, mga musta kayo, kamustahin niyo yung work nila or yung school nila. Kamustahin niyo yung daily life nila, kung anong ginagawa nila. Tapos tsaka nyo doon, gagawin yung kuhanan ng loob. Ibigay niyo yung tiwala niyo sa kanila, bibigay nila yung tiwala nila sa'yo. Okay? Tip ko lang, wag niyong gagawin yung aggressive inviting. Bakit? Mauubos yung Facebook friends mo na pwede mong prospectin. Kaka-aggressive inviting mo. Okay? So sa mga bago, advantage niyo na to, na ngayon nyo to nalaman, ngayon kayo magi-invite ng cold market na hindi na kayo aggressive. Sa mga luma, talo kayo kasi aggressive na kayo dati. Isipin nyo ilan yung ginawa nyong aggressive inviting. Ang dami na. So ang dami nyong nawala. Malay nyo iba pa dun, diamond material pa. Hindi lang talaga nagustuhan yung inviting nyo kasi nga aggressive kayo. Pero ito, i-flex ko to kasi ito yung biggest kong accomplishment na nalaman ko kung paano gamitin yung Facebook para mas madaling maka-invite. Okay? Kung titingnan nyo dito sa screen na to, nakikita nyo ba yung dito sa my friends, nakalagay dyan all friends recently added, birthdays, work, college, high school, current city, hometown, more pa yan. Gamitin nyo yan as a leverage kung paano kayo maghahanap ng prospect. Bakit? Isipin nyo, ganito yan. Nag-start kayo ng conversation, di ba? Nasa current city kayo. Tapos hindi nyo kakilala, di ba? Pero nakatira kayo sa same city. So magtatanong ka agad kayo, hello, kamusta ka? Tapos magsasagot yan na, okay lang naman, ikaw ba? Sasabihin mo, okay lang din. Tapos anong i-reply mo? May conversation ka na agad na i-start kasi sasabihin mo, nabalitaan ko, taga-Calgary ka din pala. Ay nakita ko lang sa Facebook mo, taga-Calgary pala. So basically, dun pa lang, na-engage na kayo sa conversation. Magkaka-interest na sa sa'yo. Kasi parang, ikaw, dapat ang gagawin mo talaga is passive ka with your conversation. Iintindihin mo kung bakit kailangan nilang mag-reply sa'yo. Kasi yung iba, kaka-hello mo pa lang, di ba, sinisim ka. Yun yung mga taong di mo dapat pinaprospect. Sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo muna yung wall nila. Kung positive ba sila? Kung diamond material ba sila? Kasi malay mo yung diamond material na in-aggressive inviting mo dati, nawala mo, tapos napunta sa iba. So sobrang galing na nila mag-invite. It's your loss. Kasi ikaw, parang gigil na gigil ka makapagpapasok sa organization mo. Hindi mo muna iniisip na ang kailangan mo talagang gawin is to build the relationship with your prospects. So ito, i-flex ko to kasi ito yung one of the biggest accomplishment ko from last week. Nandito ba si Christine? Nandito si Christine. I-flex ko tong conversation namin ni Christine. Si Christine, nag-wave ako dyan the same day na na-lock-in ko siya, na na-pay-in ko siya. Nag-wave ako kay Christine napakaaga. Like 1 ng hapon. Hindi na maaga yan. Pero maaga pa rin yan. Nag-wave ako kay Christine, 1:00 ng hapon. Na-lock-in ko si Christine, 8:00 ng gabi. Na-pay-in ko si Christine sa sobrang haba ng presentation namin, sa sobrang dami ng dinaldal namin. 11:00. 3 oras yung presentation. Pero ang kagandahan nun, nakapag-build up na ako ng relationship with Christine. Yun yung kailangan yung gawin with your downlines. Yun yung kailangan yung gawin with your inviting. Kasi si Christine never ko pang na-meet yan. Pero tingnan nyo kung paano ko sinimulan yung conversation. Alam ko na, taga-Red Deer siya, pero tinanong ko pa rin. Kasi gusto ko ma-engage siya with the conversation. Diba? Tinanong ko siya, Christine, taga-Red Deer ka din. Tapos sinabi niya, yes. Tapos di pala namin alam naman, dami naming mutual friends. Hindi nyo alam yung chinachat nyo, baka kilala yung tatay nyo.
So yun yung kagandahan. With this conversation kay Christine, kung titingnan nyo kung paano ko inatake, paano ko hinanap, bakit kailangan ni Christine yung Usana. Kasi sabi niya lagi lang daw siyang nakatenga sa work. Mas madami pa daw yung time niyang nakaupo sa work na walang ginagawa. So sabi ko, itong tao na to, kung nag-work siya, wala siyang ginagawa, why not use that free time? Yun na, isang aspect pa yun kung bakit kailangan mong i-offer yung Usana. Maraming tao dyan, nag-work, tapos ang dami pa nilang free time. Yung mga tao na yon, gawin mo, madami ka bang free time? Gusto mo bang i-maximize yung free time mo? Gusto mo bang kumita while using your free time? Yun yung gagawin nyo. So kung kayo, nabasa nyo to, tingnan nyo kung paano ko na-pay in si Christine. Kasi nalaman ko na ang ginagawa niya lang, puro PUBG. So anong ginawa ko? Sabi ko, ikaw, puro PUBG ka, so that means ang dami mong free time. Yun yung ginamit kong reason, but in-offer ko yung opportunity kay Christine. Hindi kalakihan yung reason. Pero at least it's something. And ngayon, si Christine, wala pa siyang 1 week, believer na siya, isang pay-in na lang. Wala pang 1 week So, ganun yung gagawin. Kasi si Christine, bago ko to winave, bago ko nag-hello dito, bago ko tiningnan na taga-Red Deer din pala to, tiningnan ko yung wall niya. Si Christine, sobrang family-oriented. Yung wall niya, puro picture ng nanay niya, ng tatay niya, ng kapatid niya. Nung presentahan ko si Christine within the products, ang una niyang inisip na makakag-benefit from the products, yung parents niya. Yung family niya. So, yun pa lang, nakitaan ko na si Christine na itong taong to, quality prospect to. At yun yung kailangan yung hanapin. Na yung quality prospect. Kasi yung mga yan, etong Usana, nag-i-invite tayo dito, sineshare natin yung opportunity dito. Hindi tayo nagpaparamihan ng downlines, okay? Merong ibang organization, sobrang dami ng downlines, pero hindi nagkaka-momentum. Kasi ang ginagawa nila, points. Okay? Sabihin natin yung first week nila na nakapag-invite sila ng 5, so automatic, builder na sila, di ba? Tuwan-tuwa na sila, builder na ako. Pagdating next week, may momentum sila? Hindi, kasi yung 5 nakuha niya, hindi quality prospects. Yun yung main reason bakit quality prospect yung kailangan mong hanapin. Kasi yan yung long-lasting. Yan yung tutulong sa'yo magpa-gold. Yung gold, di ba, 4 weeks yan. Isipin nyo, si Up Jericho natin, hindi niya naman in-invite si Andre, si Lawrence, si Thea, kung hindi niya nakitaan ng quality yan. Why not do the same? Tigilan na natin yung fact na invite tayo ng invite kasi magiging downline natin yan kasi magkaka 200 points tayo dyan. Tigilan na natin yon. Kasi yon, okay, sabihin natin nagkaka 200 points ka dyan, nagra-rank advance ka. Pero nagkaka-momentum ka ba? Kasi ang hinahanap mo talaga within your organization is to have your momentum. Na gusto mo, magka-momentum yung team mo, na gusto mo, isipin mo, Upject, mag-gold ba yan in 6 months kung hindi nag-momentum yan? Kung ang ginawa ni Upject, invite lang ng invite ng hindi quality, magkaka-momentum ba yan? Hindi, di ba? Anong ginawa ni Upject? Na-invite niya si Tia, si Lawrence, si Andre. Sino nagparan sa kanya for gold? Si Lawrence, si Andre na nasa left side niya. Tapos si Tia na nasa right side niya. Diba? Ganun yung quality na kailangan yung hanapin within your prospects. Kasi sinasabi ko na sa inyo, hindi lahat ng tao pwede nyong prospectin kasi hindi naman lahat yan sasali sa organization mo. So hanapin mo yung quality talaga na makikitaan nyo ng bakit nila kailangan yung Usana. Kumbaga nga dun sa mga videos na sinare natin, di ba? Why Carmen chose Usana. Do the same thing too. Why does this person need Usana? Yun yung gawin yung mentality. Kasi hindi nyo naman talaga sineshare yung opportunity for that 200 points na makukuha sa kanila. Sineshare mo yung opportunity para sabay kayong humataw, para mag-build up ka ng relationship. Yun yung gusto mo mangyari. Hindi yung invite ka ng invite, nakapagpapayin ka nga ng 7 sa isang araw, yung next week mo naman gumagalaw ba? Yung 7 na pay-in mo, nag-invite ba? So, yun yung nangyari sa akin. Nung una, wave lang ako ng wave. Prospect ako ng prospect. Lahat ng kaka-add ko pa lang sa Facebook, wala pang 5 seconds na in-accept. Excited ako. May nagpop-up na notification.
this person accepted your friend request, mini-message ko na agad. Ganun ako ka-thirsty for a pay-in. Pero tinanggal ko yung mentality na yun. Anong ginawa ko? Sabi ko nga sa inyo, it takes time. Be patient. Ang gawin nyo, magsulat kayo ng prospect list. Yung prospect list nyo na yun, isa-isahin nyo yun, i-stock nyo yung profile nila, isa-isa. Hanapin nyo kung yung tao ba yan, positive ba yan, or negative yan. Doon pa lang makikitaan nyo na kung quality prospect yan. So, kung yung iba dyan, nagko-cold market, ang galing yung parang gusto nyong i-try yung cold marketing kasi hindi nyo pa natatry. Unang-una, mahihirapan kayo mag-engage talaga ng conversation. Sabihin natin, nahanap nyo na yung qualified prospect nyo na yung tao na to napaka-family oriented tapos puro inspirational quotes yung pinopost nyo tapos parang ang saya-saya niya pa sa wall niya. Pero hindi nyo alam kung paano i-approach. Madali lang. Tanungin nyo lang kung ano yung trabaho nila. Tapos, mag-bring up ka ng pwedeng similarities nyo. Tapos, kung taga saan sila. Tapos, matagal na ba sila doon. Kung saan sila sa Pinas. Madaming conversations na pwedeng ma-build up. Kumbaga nga, nanliligaw ka. Diba sa panliligaw, kung di ka naman easy to get talaga, ang daming tanong before ka sagutin ng babae. Diba? So, ganun yung gagawin mo. Magtanong ka na magtanong hanggang masanay yung prospect mo na, ay, itong taon to parang engage nyo sa conversation. Magiging engaged din sila. Magkakaroon ka ng relationship with them. Diba? Tapos kunin mo yung loob nila. Nakuha mo yung loob nila, hanapin mo kung ba't nila kailangan yung misana. Sabay, i-lead nyo yung opportunity to them. Ibigay nyo yung opportunity to them. Kasi hindi mo alam, karamihan dyan, sasabihin na reason, 5 years na silang nag-work. Tapos pag tinanong mo, sa 5 years na yun, ano bang nagbago sa'yo from working on 5 years? Sasabihin yan, nag-increase ng $1 yung wage ko. Ang daming kailangan ng Usana. Ang daming may better and bigger whys. Bakit sila mag-Usana? Hindi lahat ng kakausapin mo, hindi mo mapapasali yan sa organization mo. So, wag kang ma-feel down. Na ma-feel mo rejected ka, wag. Sinasabi nga ng iba, di ba, heads up, move on. So, heads up, move on. Maghanap ka ng quality na prospect. Paano naman kung ang nangyari yung quality na prospect hindi tinanggap yung opportunity? Anong gagawin mo? Pakitaan mo ng progress. One lesson na natutunan ko when it comes to rejection, huwag nyo silang hahabulin. Pag na-reject ka na nila, huwag mo nang habulin. Kahit sabihin mo pa nakikita mo sila na quality prospect sila kasi family-oriented sila tapos inspiring yung mga pinopost nila, huwag nyo silang habulin. Kasi ma-feel ng tao na yan na itong taong to kailangan ako. Iti-take advantage nila yan. Ang gusto mo, pag yung tao na yan, ni-reject ka, magkaroon ka ng inspiration. Ay, itong tao na to, ni-reject ako, papakitaan ko to ng progress. Anong ginawa ko? Ganun yung nangyari sa akin. 2 weeks ago, ginost ako ng 7 guests ko. 7 yung pepresentahan ko. Sa 7 yon, isa yung nagpakita, nag-quit pa Dr. Myron Wentz pa lang sa presentation. Nag-leave siya ng call. So anong naramdaman ko, 'di ba? Na feel down ako. Pero anong ginawa ko? Hindi ako nagpadala sa emotions ko na ay 7 yung nawala. Sayang 'yon. Kung 7 na 'yon, sana builder na ako. Hindi ko iniisip 'yon. Anong iniisip ko? Ano yung pagkakamali ko? Bakit hindi ko sila na-lock in ng tama? Bakit hindi ko sila na parang napilitan na mapresentahan? Kasi for sure, bakit kayo na-reject? Bakit hindi nyo na-lock in ng tama? Bakit hindi pumunta sa schedule nyo? For sure, may nagawa kayong mali. Kasi kung yung tao talaga na yan, interesado yan, magpapakita yan. Magme-message yan sa'yo, oy, tuloy ba tayo ng 7 p.m.? Ganyan. Magme-message yan. Kung interesado yan. Pero kung yung tao na yan, hype na hype ka, tapos the hour na pepresentahan mo na sila, hindi na sila sumulpot, may mali kang nagawa. Pero wag mong i-focus yung mali mong nagawa. Kasi it's their loss. Nawala nila yung magandang opportunity ng Usana.
ano na lang gagawin mo? Huwag mo silang i-unfriend Huwag mo silang i-unfriend sa Facebook. Gawin mo, pakitaan mo ng progress. Ganun yung nangyari sa akin. Yung mga kabarkada ko nun, nung nalaman nila na nag-business na ako, hindi naman nila ako alam kung ano yung business, sinasabi nila, ba't mo pinasok yan? Hindi ka naman nakasenso dyan. Hindi ka naman gagaling dyan. Ikaw pa, never ka namin nakita ng interest sa business. Pero sinong USANA achiever ngayon? Sinong humataw para habulin yung 2,000 points na yon? 12 pay-ins. Sinong humataw para doon? Ako, kasi really, pag nag-take kayo ng opportunity, hindi naman ng opportunity matututunan mo agad eh. May process yan, may progress yan. So wag kayong, isang tip ko lang sa inyo, wag kayong matatakot mag-grab ng opportunity, especially yung mga 25 and below. Kasi ang bata pa natin, eto isipin nyo, ba't tong 19 years old na to parang nangangaral na ang bata pa natin? Kasi isipin mo naman talaga, ang bata pa natin, pag nag-grab tayo ng opportunity, nag-fail yung opportunity na yan, ang haba pa ng time natin para ma-fix yung opportunity na yan. Pero isipin mo, kung 40 years old na kayo, 50 years old na kayo, pumasok kayo sa isang business, ang laki ng in-invest nyo, yung time na meron kayo, napakaliit na. Hindi nyo na kayang i-fix yung naging failure nyo. Pero ngayon, tayo, nandito tayo sa age na to, especially yung organization ni Up Jericho, pare-parehas lang tayo halos ng age. So pare-parehas lang tayong may time pa para i-fix kung ano yung mga maling nagagawa natin within our business. Okay? Yun yung iisipin nyo. Huwag nyo iisipin na, ay, ayoko na kasi wala na akong ma-invite. Ay, ayoko na kasi wala na akong ma-prospect. Ay, ayoko na kasi hindi na ako nakakahanap ng taong masasali ko sa organization ko. Huwag niyong isipin yun. Ang isipin nyo, ano bang maling nagawa ko? Ano ba yung kailangan kong ayusin? Okay? So before matapos ng presentation, i-remind ko lang kayo na yung quality prospect na hahanapin nyo, yun yung magdadala for an easier inviting. Tapos pag na-invite nyo na yan ng madalian, automatic, productive presentation yan, makikinig yan, interesado yan, ma-hype up kayo na mag-present sa kanila. Yan yung mapoproduce ng quality downline. And ito, tanggalin nyo na tong mentality na to, na in-invite mo ba sila dahil ba gusto mong i-offer yung opportunity or gusto mo lang talagang maklaim yung points mula sa kanila? Tanggalin nyo yung mentality na yan. Kasi dito, nagbibuild ka ng organization, hindi lang para sa'yo, para sa kanila din. Isipin mo, di ba, may spillover tayong term dito na nalalagyan nyo rin yung right or left nila. Basically, tinutulungan nyo din sila. Ano lang kailangan nyong gawin? Kasi ikaw yung nag-invite sa kanila, edi pakitaan nyo na yung tiwalang binigay nyo sila, yung tiwalang binigay nila sa'yo, ibabalik mo lang din, na tiwala ka rin, na-a-assess din sila, nakahataw sila. Ganun lang yan. So, paano ko nagawa yung 8 pay-ins na cold market lahat? Kinuha ko muna lahat yung loob nila. Kinuha ko yung tiwala nila. And right now, ibabalik ko yung tiwalang binigay nila. Kasi ako yung nagpa-pay-in sa kanila. Ayoko namang isipin nila na, ay, pinag-invest ako nitong tao na to ng 400, tapos iiwanan niya lang ako, hindi ko yan tutulungan. Alam niyo yung mentality na pinapa-under ko ngayon. Pag ako may guest ng 7 p.m., yung downline ko may guest ng 7 p.m., uunahin ko yung guest ng downline ko. Kasi ang gugustuhin ko muna is matulungan sila magka-income. Niran nila ako, nag-achiever ako dahil sa kanilang lahat. Dahil sa 12 pay-ins na yon last week. Yun yung kadahilanan kung ba't ako nag-achiever. So ngayon, this week and the next weeks, ang gagawin ko, ibabalik ko. Ibabalik ko yung tinulong nila sa akin kung ba't ako nag-achiever. Ganon din sana yung isipin nyo within your downlines. Na yung downlines mo na yan, hindi lang nila pinapakit yung points na yan. Binigay niyang yung downlines mo na yan, either cold pa yan or warm. Yung downlines na yan, binigay nila yung tiwala nila sa'yo. Ikaw yung nag-invite sa kanila, ikaw yung nag-share ng opportunity. So, huwag nyo namang sirain yung tiwala nila. Diba? So, yun. Paano mag-cold market? Inviting. Kunin nyo yung loob. Pag pinagkatiwalaan na kayo, balik nyo yung tiwala, automatic, nag-create kayo ng quality leaders. Kasi nga, di ba, ang meaning ng prospect is a quality lead. So, ang gagawin mo, maghanap ka ng quality leader.
So, yun. Salamat, nakinig kayo, and hopefully walang nakatulog. So, before tayo mag-move, like, may question ba anyone, yung 72 na tao nakinig? May question ba or anything? Anything? Any question? Mag-unmute kayo kung may question kayo. Nakamute kayong lahat. Ano to, sabi ni Kuya Jack, kung sino yung di mo kilala or di masyadong close sila yung sobrang interested. Okay. Totoo So, yan. sinare ko lang to sa akin na for me, dapat matanggal na yung mentality na wala kayong kakilala. Kasi imagine niyo sa organization ko, ang nagpa-gold naman talaga sa akin, hindi ko kakilala, si Thea. So si Thea, sila Kyla, sila Ivy, tatlo yan, hindi ko kakilala yung tatlo na yan, ng mga directs ko. Sa left side ko, sino ba? Sila Tonton. Hindi ko naman kilala talaga yan. Sila KD. These are people na hindi ko naman talaga kilala sa organization ko. Pero more than likely, sabi nga, yung pang mga taong di nyo talaga kilala, yun yung magpapayaman sa inyo. Kaya, you should take out that mentality na wala kayong kakilala kasi okay lang yan. Darating at darating sila sa organization nyo kapag kayo mismo ready na. So, it starts with you. Talaga na dinedevelop nyo yung sarili nyo. Ganito kasi yan. When you're inviting people, part nun is having the right mindset. Gusto nyo silang tulungan. Pero before that, bago mo silang matulungan, kailangan kayo muna yung ready na tumulong. Na kayo mismo, you know with yourself na 100% you have the capability to help them. Diba? So, ganun yun. And then you will attract yung mga tao na yun sa organization nyo rin. Kasi ganito lang yan. Ito yung, ito yung mindset. Ang daming tao na na gusto mag-invite and then they're hoping to get yung magpapa-diamond sa kanila or yung diamond. Pero ganito lang yan. Laging sinashare ni Mentor Caleb to na it starts with you, kaya kailangan kayo muna yung diamond bago kayo makahanap ng diamond.